Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon po sa Biblia. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay napakahalaga po sa aming buhay. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ito ang aming life giver, yung sa iyong salita, sa 1:63. Kaya ang pagkikinig ng salita ng Diyos ay hindi po nasasayang, sapagkat sa buhay namin, dalawa po ang kalagayan ng tao. Meron siyang spiritual, meron po siyang physical. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa sulat niya sa 1. Siya po ang nagsalita rito. Dito po sa 1:15:5. Kunin ko po yung second paragraph, doon po tayo kukuha topic. So, okay, basahin ko lahat. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Ito po yung sinasabi kong magiging isyo. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Ano po, yan. At sabi ng Panginoong Yesus, sino man ang iwalay sa Kanya, wala kayong magagawa. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Yang ventilador, pag sinaksak mo, aandar. Doon po sa sakit, sa saksakan. Yung, ano tawag dito, male outlet. Kasi po yung sasaksakan niya, yung female. Ngayon, pag uugutin mo yung ventilador, yung pagkasaksak doon sa saksakan, mawawalang bisa po o mamamatay yung ventilador. Ganyan din po ang isang tao. Kapag ikaw ay iwalay kay Jesus, gaya ng kanya sinabi, wala kang magagawa. Ano man ang gawin mo, talagang wala kang magagawa. Kasi ang Panginoong Yesus ang nagsabi. Unless nakadugtong ka sa Kanya. Pero pag nahugot ka, wala kang magagawa. Ano po? Ngayon, sa Efeso 2:12, tignan natin yung sinulat ni Pablo. Ganito nakalagay. Noong panahong iyon, sabi niya sa mga taga-Efeso, iwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. Nohoy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ano daw po yung iwalay kay Kristo? Wala kayong pag-asa at wala kayong Diyos. Napakahirap po ang buhay nito. Ang ikaw ay maiwalay pala kay Jesus. Dapat sikapin natin, wag po tayong maihiwalay hanggat maaari. Always intact po ang ating pananampalataya sa Kanya.
sa Panginoong Jesucristo. Sa Kanya po tayo lubos na magtiwala. Kasi po, kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Sabi ni Jesus, wala kayong magagawa. Pero yung pananampalataya mo kay Jesus, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Para huwag kang maiwalay. Kaya ka lang naman maiwalay pag bumitaw ka. O, halimbawa, nakahawak ka, bibitaw ka. O, mahuhulog ka. Halimbawa, nasa puno ka, nakabiting ka, bumitaw ka, di mahuhulog ka. Kailangan wag po tayong bibitaw ng ating pananampalataya kay Jesus. At yung pananampalataya na yan ay may parahan. Kasi yung ibang tao po, ala naman silang narinig. Ay basta ako, naniniwala ako kay Jesus. Yun naman pala, ang Jesus na pinaniniwalaan nila, yung rebultong Jesus. Wala po tayong pinatatamaan. O, Santo Niño. Si Jesus ba nanatiling ninyo? Yung ninyo, bata. O, nangaral siya at the age of 30. Bata ba yun? O, hindi po nanatiling bata ang Panginoong Yesus. Kaya yung sinasabi nilang, Santo Niño, maling-mali naman yun. O lalo naman pong mali yung Nazareno na ay para na rin pong panlalahit kay Jesus yun eh. Isipin mo, ang itsura ni Jesus maitim. Gamitin niyo po ang isip niyo. Hudyo po siya. Magagandang lalaki ang mga Hudyo. Hindi bali sana kung sa Africa siya, baka pwede pang maitim siya. Hindi po eh. Hudyo siya. Kita niyo po yung mga Hudyo sa mga pelikula, sa mga TV. O, gwapo sila. Tapos, ito si Nazareno, kamo yung nakakatakot ang itsura. Hindi po ba panlalait sa kanya yan? O, ikayo mga kaibigan, kayo. Magpagawa kayo yung rebulto nyo na lalabas maitim. Hindi ka naman maitim. Matutuwa ka ba? Samantalang si Jesus, alam niya yung batas ng Diyos. Ano ang batas ng Diyos? Huwag kang gagawang rebulto. Kaya hindi po ipinag-uutos ni Jesus na gumawa kayo na rebulto niya. Para sila po yung inyong sambahin o prosesyon. Wala pong ganyan turo sa Biblia tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan yung pananampalataya mo, tiyakin mo, galing kay Jesus. Hindi yung rebulto. Hindi yung litrato o anumang himahin. Kasi wala po sinabi si Jesus na igawa nyo kung himahin. Mahirap po ba yan? Hindi naman po mahirap. Bakit pinapahirapan nyo yung sarili nyo? Bakit yung pinapahirapan ng sarili ninyo? Gagawa kayo ng himayin. Tapos sasabihin nyo si Jesus, Santo Niño ito. Tapos meron pang, ay nagsasalita siya yung, Hallelujah. Ginawa nyo laruan na. Ala po kayong respeto. Wala kayong galang. Nakita nyo po yung pagbinitawan nila. Sumasayaw kanila. Hallelujah. Talagang ginawang laruan. Huwag nyo pong paglaruan ng Panginoong Yesus. Ano po yan? Mga antikristo. Kaya, yung Yesus po, yung nasa Biblia.
Yung pinadala ng Diyos dito sa lupa para mangaral, para tubusin ang ating mga kasalanan na walang kapatawaran, na kung hindi po pinadala ng Diyos ang kanyang anak upang tubusin tayo, wala tayong magagawa. Kaya pinadala siya rito para tubusin ang ating kasalanan. Pagkatapos kung ano-ano pa pong ginagawa ninyo, Jesus Santo Niño, Nazareno, Hallelujah. Tama na. Tama na yung inyong kalukuhan. Alam niyo po, bakit ganyan ang inyong paniwala? Sabi ni Apostol Pablo. Ikalawang Korinto 4:4. Hindi sila sumasampalataya. O kita nyo po, ano yung una? Hindi sila sumasampalataya. Bakit po ang tao walang pananampalataya kay Jesus? Pero naniniwala naman kami kay Jesus. Anong paniwala nyo kay Jesus? Siya si Santo Niño? Siya si Nazareno? Kung ano-ano na. Meron pa nga Santo Niñong Gala. Hallelujah. Bakit po? Gumala ba si Jesus? Nangaral siya. Hindi gumala. Meron pa. Nazareno, Blue Eyes. Hallelujah. Kaya minsan po, nung araw sabi ko, ba't ang daming Nazareno, ang daming Santo Niño, magkakamukha sila. Sabi po ng kasama ko, magkakambal yan, kambal yan. Kasi po, magkakamukha. Mukhang Kribulto pa rin. Kaya sinabi niya, mga kambal daw. Ano po? Paano karoon ng kambal? Sabi sa Biblia, kahit isa-isang anak, solong anak. Meron pang kakambal yung solo? Yung kahit isa-isang anak? Wala naman Sa 1:3:16, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak ko. Hindi po sinabing double na anak, kundi bugtong, mag-isa, solo. Tingnan niyo po. Basahin po natin yung kay Pablo, tuloy natin. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamahan sa daigdig na ito. Diyos ng kasamahan. Masamang Diyos ito. Daigdig dito po. Sino po yun? Wala pong iba kundi si Satanas. Kita nyo, tinatawag din Diyos si Satanas. Pero, small d, yung spelling ng Diyos. Small d, I-Y-O-S. Hindi po capital letter. Yung capital letter, address to tunay na Diyos. Sa Diyos Ama. Anong sabi niya? Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamahan ng daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag. Para hindi makita ang liwanag, mananatili po sila sa kadiliman. Ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya po hindi, alam niyo po ba yung Deboto Santo Niño, Nazareno? Sumasampalataya ba yon? Hindi po. Bulag sila. Ang umakay sa kanila, bulag din. Bakit? Hindi na nagturo sa kanila Kapwa sila bulag.
Sukat ba naman igawa ng rebultong Santo Niño, Nazareno? Saan nyo mababasa sinabi ni Jesus, gawa mo nga ako na Santo Niño? Gawa mo nga ako Nazareno? Gumawa na sila. Dinasalan pa. Yung mga rebulto, ginawa lang po ng kamay ng tao. Hindi Diyos yan. Likha ng tao. Tapos dadasalin nyo? Ito naman kababayan natin pare, bendisyon dito, bendisyon doon. O lalo na po pag piyesta ng Santo Niño. O, ang dami po Santo Niño, nakabihis na bombero. Binobomba yung kanilang mga kakambal. O. Kalokohan. Ito namang mga taong ito, loko-loko. Wala tayong magawa, naloko sila eh. Sino nakaloko sa kanila? Si Satanas na mandaraya. Ito na mga lider ng simbahan, nag-aral, nagpakadulubasa. Pagkatapos, sabi nila, hindi naman namin inuutos yan eh. Hindi nyo nga inuutos, tignan nyo yung simbahan ninyo, puno ng rebulto. Eh bakit nandiyan yung rebulto? Sino nag-utos lagyan na rebulto yan? Tapos yung ginagawa ng iba, nakaload sila sa harap na rebulto, dinadasalan, nirorosaryohan pa. Sabi ng mga leader ng simbahan, hindi namin tinuturo yan. Hallelujah. Pero pag sa prosesyon, nagro-rosaryo yung pare. Hindi turo, siyang gumagawa. Hindi pa yung pagro-rosaryo, sagutan lang. Paginoong Maria, napupuno ka ng disgrasya. Hallelujah. Wala na po sa lugar eh. Yan ang sinasabi ni Pablo. Sila'y binulag ni Satanas. Na? Ano daw si Satanas? O, basahin ko uli ha. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang kasamahan ng daigdig na ito. Diyos ng kasamahan. Sa daigdig na ito. Ingat po kayo. Kaya sabi ni Jesus, iwalay sa akin. Sila po yung iwalay. Wala silang magagawa. Ano sabi ni Pablo? Yung iwalay? Walang pag-asa, walang Diyos sa mundong ito. Isipin niyo po yan. Dasal ka ng dasal sa Diyos, yung pala wala ka naman Diyos. Alam niyo po, sino dinadasalan nila? Hindi naman yung totoong Diyos na may gawa ng langit. Yung Diyos na si Satanas ang dinadasalan nila. Bakit? Mali ang paraan eh. Kapag ang gusto ng Diyos, yun ang susundin mo, tama yun. Pero pag hindi mo ginagawa ang gusto ng Diyos, at ginagawa mo pa rin yung gusto mo, si Satanas na ang Diyos mo. Yan ang totoo. Kahit dasal ka ng dasal, sabi ni Satanas, okay ka bata. Okay ka. Tapos, di mo alam, tinatapik-tapik ka pang ganyan ni Satanas sa balikat. Kasi Diyos din po si Satanas eh. Ay, pinasa natin. Kung meron kayong Biblia, basahin nyo. 2 Korinto 4:4. Diyos ng kasamahan. Tingnan po yan natin na sulat ni Juan. Sa unang 1:5, nakalagay dito, 19. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Buong sanlibutan. The entire universe. Yung universe,
Bilog. Di po ba? Tignan niyo yung mapa. Bilog ang mundo, di po ba? Ah. Saan daw po nakaano yan? Kay Satanas. Nasa kapangyarihan ng Diablo. Kumbaga, sandali lang po hindi kukunin ako. Bola. Hindi po ba sa mga litrato ang universe ay pinakikita bilog? Yung Earth, planet Earth. Dito po nakatayo yung mga tao. Sa labas, building. Ano po? Dahil hindi po nahulog yung tao rito, pag nakaganyan, hindi siya nahulog kasi po sa gravity. Napipigilan po. Yan. Kunwari, ito yung planet Earth. Hawak ni Satanas. Kasi sabi po nasa ilalim ng kapangyarihan. So, hawak niya. Kahit anong gawin dito ni Satanas, walang magagawa ang tao. Diba, ginaganyan-ganyan ni Satanas ang mundo. Wala pong magawa ang tao. Paglaruan mong ganyan ni Satanas, walang magagawa ang tao. Nakakita na po ba kayo ribulto na merong hawak na ribulto na merong hawak na? Pagkatapos merong krus dito, si taas. No po, yung merong krus dito, maliit, krus. Tapos nakaganyan siya. Nakita nyo na po yan sa mga ribulto? Imagine. Si Jesus po yan. Meron po akong tinanong. Kaya meron mga babasay na awak yung mundo at yung kamay. Ang tanong, sino ang may hawak ng mundo? Yun ang tanong. Yung drawing. Si Satanas po. Kasi nasa ilalim siya ng kapangyarihan niya ang buong mundo. Sino yun? Di ba yung tinatawag nila Santo Niño? Sigurado ba kayo si Jesus yung Santo Niño? Mag-isip po kayo. Sa Biblia, ang mundo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya pag iboling ni Satanas yan, wala tayong magagawa. Kaya ang tao, kahit gusto niyang gumawa ng mabuti, hindi siya nakakagawa. Tignan niyo po yung mga bilangguan. Tanungin niyo yung mga preso. Bakit sila naroon sa presinto? Tanungin niyo sila, gusto niyo bang gumawa ng masama? Ano sinasabi nila? Ayaw namin ng masama. Pero bakit nandun sila sa presinto, sa kulungan, sa mga jail, city jail, provincial jail, kung ano ng jail? Dahil po meron silang ginawang kasalanan. Kasi po, ang kasalanan, minamanihobra ni Satanas. Ganyan po, Unang Juan 5:19. Napakahirap po, Wala tayong magagawa.
Ano po? Meron po akong hinahanap sandali, ano? Ito po, ano? Dito sa 1:14:30. Simulan natin ang basa dito po sa 1:14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. 28. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. 29. Sinasabi ko na sa inyo, bago mangyari, upang kung mangyari na, ang sumasampalataya kayo sa akin. 30. Hindi na magtatagal ang pagkikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Si Satanas po ang tinutukoy. Pinuno. Nanonood ba kayong pelikula doon sa telebisyon? Si Pinuno. Si Senator Lito Lapid. Pinuno ng Senado. Galing po sa telenovela yun, ano? Anong sabi? Basahin ko ulit. Sa 30. 1:14:30. Hindi na magtatagal ang pagkikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan nito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Yun. Kay Jesus wala siyang kapangyarihan. Pero sa tao, wala tayong kapangyarihan para labanan ang pinuno ng sanlibutan ito na walang iba kundi ang Diablo. Kaya kung meron kang Jesus sa buhay, yun ang panlaban mo sa kanya, pantapat mo. In Jesus' name. Talsik siya. Pero kung iwalay ka kay Kristo, kahit anong gawin mo, ano sabi ni Jesus? Wala kang magagawa. Napakaliwanag, ano po? Sa wikang English po yata nakalagay dito ruler of the world. Paminsan-minsan nakakapag-English po tayo, ano? Ano daw si Satanas? Ruler of the world. Ito po yung word, awak niya. Kaya kahit ganyan-ganyanin niya yan, yung tao, wala pong magagawa. Tayong mga tao, ginagawang puppet ni Satanas. Nakakita na po ba ginaganon? Sa daliri, tapos yung may tawa-tawan na gumagalaw-galaw, parang ganyan po. Ginaganyan-ganyan ni Satanas. Ang tao po sunod-sunuran. Kasi po, wala siyang Kristo. Pero pag may Kristo ka, hindi ka magagalaw. Bakit? Bago ka magalaw, andyan si Jesus, andang magtanggol sa'yo. Ano po? Dito po sa paano ka magiging kay Jesus? Sabi po sa Mateo 28, ito po nakalagay, 18.
lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, yung mga alagad po, yung mga apostol, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Sino nagbigay sa kanya? Natural ang kanyang amang Diyos. Simple lang. Bigyan ko kayong ilustrasyon. Kayo po ang may-ari ng kumpanya. Kapag magre-retiro ka, kanino mo siya ipapasa ang kumpanya mo? Sa anak mo o hindi? Natural sa anak mo. Kasi anak mo siya, pinagkakatiwalahan mo. Ganyan din po ang Diyos, pinagkatiwalahan ng anak, binigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kapag sumusunod ka sa Panginoong Yesukristo, aral niya, Christ teaching, protektado ka ng Panginoong Yesus. O paano ka gagalawin ngayon ng mandaraya na si Satanas? Bago ka magalaw, andiyan si Yesus. Pero sabi ni Yesus, kung iwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Ano yung iwalay? Tuloy lang natin. Paano ka magiging iwalay kay Yesus? Puntahan po natin yung sulat niya sa 1. Ito po. 1 chapter 15. Ang sabi ganito, 6. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay titipunin at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay titipunin, inihagi sa apoy at nasusunog. 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, tingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ano yung nananatili kay Jesus? Salita. Yung salita niya, yung aral niya, yung utos niya. Kaya sabi doon sa Mateo 28, 18, lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa binigay na sa akin. Sa 20, turuan ninyo ang mga tao sumunod sa utos ko. Yung salita ni Jesus sa susundin natin. Kapag sinusunod mo, meron ka ng Kristo. Pero kahit napapakinggan mo ng paulit-ulit ang turo ni Jesus, numisan po sa palengke nangangaral ako. Nang binasa ko po yung 1:16. Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ibinigay kanyang solong anak, na sino man sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May sumagot. Matagal ko na naririnig yan. Aba nangangaral ako. Hindi ko naman tinitingnan kung sino yung nagsalita pero lalaki. Pero sumagot ako. Lagi mo palang napapakinggan eh. Ang tanong, sinusunod mo ba? Hindi ko tinitignan kung saan ang galing yung boses, pero huminto ako. Kasi kailangan ko sagutin nyo kanyang sinasabi. Kasi ugali ko po yan. Kapag nangangaral ako at mayroon sumabat, hindi ako aalis hanggat hindi ako makasagot doon. Kaya sabi ko, ano ba? Sinusunod mo ba? Baka naman naririnig mo lang. Wala ka naman pananampalataya kay Jesus. Kulang na lang, sabi ko, baka yung Jesus mo, Santo Niño yun. Baka yung Jesus mo, Nazareno yun, Ribulto. So, wala na akong narinig na reaksyon. Nung napatingin ako sa likod, nakita ko naman si Butete, nakasunod sa akin. Si Butete, yung sinasabi kong Butete, yung ministro ng ISC ni Yumang Felix Manalo.
Yun, sinupalpal ko rin po yun. Wala na masagot eh. Ah. Kaya sabi ni Jesus, kung manatili sa inyo ang aking salita. Anong sabi niya? Yung hingin mo, bibigay ko. Di po ba napakaganda? Pero pag hindi nananatili sa iyo ang salita ni Jesus, kahit paulit-ulit mong naririnig ito, kahit pumunta ka sa lahat ng reliyon, sumali ka. Pag hindi mo sinusunod ang salita ni Jesus, matutulad ka sa sinabi ni Jesus na wala kang magagawa. Yung sabi ni Pablo, wala kang Diyos, wala kang pag-asa sa mundong ito. Mistula kang the living dead or zombies. Gumagalaw ka pero patay ka. Tandaan po ninyo, napakahalaga po ang tayo po ay konektado kay Jesus. Kapag konektado tayo kay Jesus, konektado tayo sa Diyos. Panguli. Kaya sinasabi ko po, kahit anong bagyon dumating sa buhay mo, huwag kang bibitaw kay Jesus. Huwag kang bibitaw kay Jesus. Looking unto Jesus, the finisher, the author and the finisher of our faith. Uy, English na naman po yan. Huwag po tayong bibitaw sa Panginoong Yesus. Kahit anong bagyo dumating sa buhay natin. Alam niyo po, pag meron kang Kristo sa buhay, napakasarap. Mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Ikalawang 1:9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Kita niyo po, pag nananatili ka sa turo ni Kristo, kasama mo ang Diyos, kasama mo ang kanyang anak. Amen? In Christ alone. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po. Naisuko na po ang buhay natin kay Jesus. Amen. Sapagkat sa pagpunta sa langit, si Jesus po ang magdadala. Pag-atol, si Jesus din po ang aatol. 1:14-6. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except through me. Chapter 25 ng Mateo, paghuhukom. Yung naging Kristo, ano sabi ni Kristo? Pumasok na kayo sa kaharian ng inihandas para sa inyo bago likahin ang daigdig. Yung iwalay kay Jesus. Sa verse 41. Yung sa 36, yung pupunta sa langit. Yung tupa. Sa verse 41 ng Mateo 25:41, doon kayo sa apoy ng impyerno. Kasama niyong tatay niyong si Satanas at kanyang mga hangel na nagrebelde sa langit. Sino magsasabi? Ang Panginoong Yesus. Halimbawa, ang piloto ng eroplano si Jesus. Nakasakay ka. Matatakot ka ba? Matatakot ka, halimbawa. Halimbawa lang. Nagkaroon ng failure yung isang engine. Kaganyan-ganyan yung aeroplano. Matatakot ka ba? Anong sabi ni Jesus? Kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay.
Kaya hindi ka dapat matakot. Isang bata nakasakay sa eroplano, naglalaro ng, yung laruan ng pambata, yung pinipindot. PCB ba yun, yung ginagano? Nagganyan ng eroplano. Nagpanik yung tao. Sabi nila, boy, hindi ka ba takot? Yung mga tao nagpapanik, kumukuha na sila ng ano dito, yung nakasabit. Baka tayo mag-disgrasya. Yung bata tuloy-tuloy na naglalaro ng PCP. Di naman nakatiis yung matanda. Boy, sabi na kilabit niya. Hindi ka ba takot? Baka mamatay na tayo. Sumagot yung bata. Si Jesus ang piloto. Anong kinatatakot mo? May Jesus na may pangako, buhay na walang hanggan. Alam niyo po, dapat sa tamang aral kayo maniwala. Hindi do sa kung ano-anong aral. Aral pambata. Layasan nyo na yan. Paribol-ribol topas. Hallelujah. Mahawa po kayo sa inyong kaluluwa. Unang Pedro 2:9. Ayon sa inyong pananampalataya, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang nililigtas mong kaluluwa mo. Bakit? Yun po ang mapupusasapoy ng impyerno. Pag namatay ka, yung kaluluwa mo, doon muna sa pagdurusa. O pagdating ng final judgment, yung kaluluwa mo, tsaka yung katawan mo, muling magsasama. Ibabalandra naman ni Jesus doon sa impyerno. Tandaan nyo po yan. Kaya, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo sa Panginoong Jesucristo, panahon na upang isuko ninyo. In Christ alone. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Walang pangalan na sinabi ang Diyos, kundi pangalan ni Jesus, na pinadala dito sa mundo para sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan inahalok po para sa lahat ng tao. Pero kung ayaw mo, bahala ka. Hindi tayo ginawang dikwerdas ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung free will natin. Yung ating pananampalataya. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Hindi sa marites. Hindi sa mga chismoso. Ang Biblia. Roma 10:17. Kaya nga pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Sino si Kristo? Tagapagligtas. Kaya yung aral na tagapagligtas, doon mo matatamo ang tunay na pananampalataya. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Napakaliwanag po ang iyong turo at aral sa amin. Buksan mo po ang puso ng mga taong nanonood, nakikinig ng aking munting video. Kung dumarating man po yung problema nila, Panginoon Diyos, paghahanin mo. Kung dumarating naman po sila sa iba't ibang mga karamdaman, pagalingin mo po sila. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kaibigan, i-share nyo naman po sa iba. At i-share nyo rin naman kayong mga nasiran. Bakit po? Lahat po yan binabasa ko. Walang labis, walang kulang. Hindi ko binabawasan, hindi ko dinaragdagan. Kung meron po kayong Bible na ganito, poimen, ang Biblia ng mga pastor. Yung bawat binabasa ko po, binabanggit ko. Basahin nyo rin kung magkatulad tayo. Ano po? Wala pong lokohan. Sa Diyos po yan. Purihin ang Panginoon. Ano? Kaya kaibigan, sana po. Like, share, at pindutin nyo po yung bell
para maging tuloy-tuloy po kayong makapanood ng aking munting video. Ano po? God bless us all. Hanggang dito na lamang po, minsan pa. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag o salita ng Diyos sa Biblia. Ano po? Sa Biblia. Walang labis, walang kulang. Walang ukos, pikos. Alam niyo naman yung ukos, pikos. Kaya marami nadadaya sa politika. Kasi ang motor nun, ang dyablo. Bye-bye po.